sigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroon Isang magandang araw po sa ating lahat. Muli na naman tayong nagkita-kita. Magandang umaga, pinagpala ang araw na ito. Good morning po sa ating lahat. Let us welcome the presence of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Sa puso mo, mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Good morning po Pilipinas. Isang pinagpalang araw sa kamay ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay ni Brother Santiago Mirano Valdez ng Palayan City, Nueva Ecija. Napakaaga. Marami pong salamat sa inyo pong paglabas dyan at sa inyo pong panonood at pagsubaybay po sa ating gawain sa Panginoon. Hallelujah, glory to God. Kayang-kaya niyang wakasan. At syempre yung mga taga Burgos Lupao, talaga naman pinagpala at magandang umaga din kay Pastora Ginalyn Agustin sa mga taga Burgos Lupao, kila Sister Ana Daisy Caspillo. Hallelujah. Kila Nanay Julieta Sapigaw, mga pinagpalang anak ng Diyos, kila Brother Arnold Romero. Good morning sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah. At syempre kay Ate Lorna Baliao Lambong mula po sa Barangay San Francisco, Llanera, Nueva Ecija. At kay Sister Martis Diego ng Barangay Burgos, magandang umaga, pinagpala po tayo. Magandang umaga kay Kapitan Ramos. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kay Pastora Libril, Grace Libril. Good morning. We are blessed. We are blessed. Let us welcome the presence of God. At patiin po natin agad ang Panginoong Diyos. Good morning, Jesus. Good morning. At kay Brother Sam Soto, good morning po sa inyong lahat dyan. Kay Sister Joy Sapigaw, good morning. We are blessed. We are blessed. Hallelujah. Kay Sister Sharon Divina Gracia mula sa Zamboanga City. At of course, sa ating pong kapwa lingkod na masugid na sumusubaybay, kay Pastor Ramiro na Masiklat ng Concepcion Tarlac. Good morning po sa ating lahat. Kay Sister Carol Herrera ng Muñoz Nueva Ecija. Uy, good morning, Sister Abigail Kaganda. Magandang araw, pinagpala kay Nanay Lea Ramos. Nako po naman, Hallelujah. Bigyan natin ng karangalan ng Diyos. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning, Sister Joy Sapigaw ng Burgos Lupao. Hallelujah. Kay Sister Annabel Dizagon ng General Trias Cavite at kay Ate Telma Librel ng Agupalo, Nueva Ecija. Sa puso mo, mapagkailanman, tinig sa itaas. Pinagpala na naman ay isang mainit na naman talakayan ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Good morning, Nanay Josephine Soto. At maging kay Tatay Eduardo Soto, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan, mga pinagpalang anak ng Panginoon Diyos. We are all blessed by the Spirit of God. Hallelujah. Matitindi na naman ang gagawin ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Araw ng Martes na punong-puno ng pag-asa in the name of Jesus. Good morning, Ate Jessica Rigdao ng San Jose City, Nueva Ecija. At kay Sister Gemma Linatan ng Makati City. At kay Brother Jericho Gayot, magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay po sa ating pong programa na walang ibang itinataas kundi ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kay Ate Jessica Suarez, Jessica Rigdao, magandang umaga. Arvin Cabiltes ng mga San Jose City, Nueva Ecija. We are blessed. Declare the power of the Word of God in our mouth. Hallelujah. Glory to Jesus. At maging kay Sister Melanie Olarte ng Barangay Parangmanga, San Jose City. At patindi mo natin from Maribelas, Bataan. Hallelujah. Simulang pasalamatan. Isa na namang mainit na pag-uusap po. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Na mayroong nagmamahal at Tinig sa itaas. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning po kay Sister Marites Casuga ng Naik Cavite. Magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinig na mula sa Diyos.
dahil siya'y tunay. Okay, batiin din po natin po ating po mga kaibigan po dyan, ang ating kapwa manggagawa mula sa Kapas Tarlac, kay Pastor Alicel Corpus Bognot. Magandang umaga po. Kay Sister Rosemary Babilonia ng Baler, Aurora, at kay Sister Sahara Bermudez, magandang umaga po. At kay Sister Lyra, kagalingan ng Lupao, Nueva Ecija. Siya rin nakikinig sa atin. Good morning, Sister Darlene Cardona ng Barangay Tondod, San Jose City. At kila Ate Roxanne Nunez, magandang umaga, pinagpala ang bawat isa. Kay Nanay Dorina, pinagpala. Sa ilang sandali po, tayo po ay mananalangin na. At mamaya po natin ipagpapatuloy po ang mga pagbati sa ating po mga kapatid sa Panginoon. Yung mga masusugid po natin taga-subaybay, pinagpala kayo ng Diyos na buhay. Hallelujah! Tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. May himala sa salita ng ating Panginoon. Ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo, mapagkailan. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa ating paggising ngayong umaga. Dakilang Ama, kami po ay dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at nagpapasalamat po sa lahat ng biyayang aming tinanggap. Nagpapasalamat kami sa iyong banal na pag-iingat at patuloy po kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus ng iyong pong paglilinis sa aming pong mga buhay. Ano man ang aming mga kasalanan, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Linisin kami ng iyong makapangyarihang banal na dugo na nabuhos po doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah! At dalangin namin ang iyong pag-iingat po, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagsama. Dalangin namin maging sa mga maghahanap buhay sa araw na ito, mga magtatrabaho, ang kalakasan at pag-iingat ng Banal na Espiritu Santo, Panginoong Diyos. Idinadalangin po namin, Ama, at maging ang aming bayan. Hallelujah! Ang aming mahal na bansa, idinadalangin din po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming ingatan at huwag niyo pong pababayaan ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah! At sa mga may sakit karamdaman, Panginoon Diyos, ay makasumpong po, Panginoon, ng kagalingan. Hallelujah! In the name of Jesus, sa mga may sudaranin sa buhay, may mga problemang pananalapi o mga pinansyal, Panginoon, ay iyo din pong katagpuin. Dalangin namin ang banal na pag-iingat. Hallelujah! In the name of Jesus, wala pong imposible sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito po ang iyong pinangako sa aklat ng Juan. Hingin na po namin na anumang bagay sa pangalan ni Jesus at ito ay pagkakalog sa amin, lalo na po kung kami ay punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo pong banal na mga salita. Salamat po, Diyos, ang aming buhay ay pinagkakatiwala namin sa iyong kamay, ang aming mga trabaho, ang aming mga anak, Panginoon. Hallelujah! In the name of Jesus, ang aming bansa ay pinagkakatiwala din po namin sa iyong mga kamay, ang mga kapwa pastor, kapwa manggagawa, Panginoon, na nangangaral lang iyong banal na salita sa mga oras na ito ay iyo pong pakaingatan, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Ama, na wala kami magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at wala po kami ibang pinangahawakan dito kundi ang iyo lamang mga banal na salita, at itataas namin ang iyong pangalan, idadambana sa aming puso, Panginoon. Hallelujah! In the name of Jesus. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ang dapat maparangalan sa amin pong mga buhay. Salamat ng maraming marami. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan. Hallelujah! In the name of Jesus. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisig. Isang mainit na naman talakayan, mga kapatid sa Panginoon. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid. Salamat po kay Pastor Abraham na mula po Santa Maria, Bulacan, at kay Jerry Ublera ng Santa Maria, Bulacan, at kay Ann Ebuen ng Santa Cruz, Zambales. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. mo mapagkailanman, tinig sa itaas ang At tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon Diyos. Pinagpala, sabihin mo nga po sa iyong mga sarili, sa iyong pamilya, ako'y pinagpala ng salita ng Panginoon Diyos, and let us welcome the Holy Spirit sa buhay po natin. Hallelujah, sapagkat ito po ang dapat nating maparangalan. God, the Holy Spirit is God, the Father is God, Son is God. At pag narinig ito ng iba, sabihin, tatlo na po ang Diyos. We have only one God. Hallelujah, pero we believe in the triune God in the name of Jesus. Sa katauhan po, sa personalidad ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo po ay naniniwala po diyan. Bahala na po sila o ano po ang kanilang iisipin diyan. Doon sa mga ayaw maniwala, hallelujah, in the name of Jesus. At salamat po sa Panginoon sa umagang ito.
Okay, hallelujah. Isa na namang napakainit na, nag-uumapoy na naman na salita ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. At atin po munang pasalamatan ng Diyos. Ayan, glory to God. Glory to God at purihin po ang Panginoon Diyos sa Kanya po napakabuti at mabiyayang mga salita na atin po pinag-aaralan araw-araw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Medyo gumalaw-galaw po muna tayo at mag-inat-inat at yung mga ating mga kasukasuan ay dapat po nating igalaw. Hallelujah. Glory to Jesus. Okay, atin pong pag-usapan po ang salita ng Panginoon. Babasahin ko po sa inyo sa aklat ng mga bilang o the book of Numbers chapter 23 verse 19. Pinagmagatan po natin, God is faithful, ha? Hallelujah. God is faithful. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Hallelujah. At babasahin ko na po sa inyo sa aklat ng mga bilang, chapter 23, verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling, hallelujah, na tulad ng tao. Anumang sabihin niya, kanyang gagawin. Purihin ang Panginoon. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Glory to God. Ako po, dito pa lamang po sa introductory verse po natin ng Bible na binabasa po natin sa Book of Numbers. Kaya nga po mahalaga na binabasa po natin ang Old Testament. Bakit? Dito po natin lubos na makikilala ang Diyos, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Hindi naman natin alam kung saan po nagmula ang Diyos. Tayo ay nilikha lamang po ng Panginoon Diyos. Siguro pagdating na natin sa langit, saka natin tanungin kung saan siya nagmula. Sa panahon po ito, hindi po natin masasagot yung mga tanong, saan ba nagmula ang Diyos? Katulad ng mga pilosopo, saan ba nagmula ang manok sa itlog? Saan ba nagmula ang itlog sa manok? Walang katapusang katanungan, mga kapatid. Pero sa pagkakataon ito, hindi natin pag-uusapan po ito. Ang pag-uusapan natin ay yung katapatan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay, babasahin ko po uli para po magandang pakinggan. Ang sarap po kasing bulay-bulayin po palagi araw-araw po ng salita ng Panginoon. Ang nakalagay po dito sa aklat ng bilang 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Hallelujah, ulitin ko. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin at kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah! Ang Diyos po ay hindi po magsasalita ng isang bagay na hindi niya gagawin. Siya ay nangako, kapag siya ay nangako, tiyak na mayroon itong katuparan, mga kapatid. Ito po ang ating problema. Ito po ang ating problema. Alam niyo po, sa lahat po ng salita ng Panginoon, lagi po may kakibat at sigurado at may katiyakan. Kapag ang Diyos ang nagsasalita po sa atin, ang tawag doon ay, relax ka lang. Ayan, mag-relax lang po tayo kapag ang Diyos po ay nangako, wala po tayong gagawin. We need to trust God. Kailangan po nating magtiwala sapagkat yung pong nangako po sa atin, hindi ko po makakalimutan yung aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 12. Paborito ko po ito. Binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita hanggang sa ito po ay magkaroon ng katuparan. Ganon po katindi po yung ating Diyos na pinamahal, mga kapatid. Binabantayan ng Diyos, ulitin ko, ang kanyang mga salita hanggang sa ito po ay magkaroon ng katuparan. Kaya po lahat ng nakasulat sa Bible, mga kapatid, ipinangako ito ng Diyos na kanyang babantayan at hindi titigil ang Diyos hanggat hindi ito nagkakaroon ng katuparan, lalo't higit doon sa mga beneficiary po nito. Sino bang beneficiary ng salita ng Diyos? Walang iba kung hindi yung mga taong tinawag niya, mga pinili niya, mga anak niya, mga iningatan niya, nilikha niya, at pinagplanuhan ng mga marami pang bagay. Kaya nga po yung salita dito, ang Diyos kapag nagsalita, tiyak, hallelujah, na ito'y kanyang gagawin. Yung nangako, walang iba kundi ang ating Diyos, tiyak na ito ay kanyang isa sa katuparan. At kung tutusin po, sabi ko nga po sa inyo noong mga nakaraang araw po ng ating pag-aaral, ang Bible ay naglalaman ng mahigit 3,000 pangako. Ulitin ko, more than 3,000 promises. Napakadami. Hindi po natin kayang ubusin yung pangakong ito. Bakit po kanyo?
mangyayari lamang ito kung yung 3,000 mahigit na pangako ay kaya nating panghawakan, mga kapatid. Magbibigay po ako halimbawa ng mga ilan. Sabi doon, sasamahan kita kahit sa gitna ng dilim, lumakad ka man sa dilim, wala tayong dapat katakutan. Isa lamang yon. Ang nananampalataya sa Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinakamatindi po yun. Ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Naku, ay di lalo na. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi po talaga nagkukulang, sapat-sapat. Kaya nga sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo. Ang tanong, ito po ay nangyari na sa ating mga buhay at wala namang makakanlusot dito sa sasabihin ko. Lahat tayo ay dumadanas ng maraming problema. Lahat tayo ay nakasusumpong ng kagalingan, ng mga nakasusumpong ng karamdaman. So, balit sa salita po ng Diyos na may pinangako niya, dito sa kanyang salita, makasusumpong po tayo ng kagalingan. Kapag tayo ay walang kapayapaan, ang salita ng Diyos ay kumpleto. Sabi nga, peace I will give to you, peace I will live to you. Ito po yung ipinangako ng Panginoon. Pagka tayo ay nag-aalala sa lahat ng bagay, napakadami. Sa totoo, hindi po kayang bilangin ng daliri sa dami. More than 3,000 promises ang nakapaloob po sa aklat ng Biblia na ipinangako, testamento, pinatunayan, sinelyuhan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang tanong, ano ang dapat nating ipinag-aalala? Kaya wala po tayong dahilan para sabihin natin, tinatamad ako. Alam nyo, maraming nakakaramdam ng pagod. Parang hindi totoo, ika nga sabi nung iba. Kaya nga po yung isang kapatiran natin, nung marinig ko sa kanya na parang hindi totoo yung nangyayari, parang hindi totoo yung sinasabi ng Diyos, yung mga naririnig nilang salita ng Panginoon Diyos, ito po ay sakit na ng mga nakatagapakinig. Uulitin ko. Ang salita ng Diyos kapag narinig at hindi mo pinaniwalaan, hindi ito magmamanifest. The Word of God says ay ganito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14 ng John chapter 1, and the Word became flesh. And the Word became flesh. Tandaan po natin nito. The Word became flesh. Sinabi po ito ng Panginoon Diyos sa aklat ng Juan. Ang salita ay nagmanifest, nagkatawang tao. Ibig sabihin, may mangyayari mula sa salita ng Diyos sapagat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay isang Diyos na tapat. Ang problema, kaya maraming nakakaramdam ng pagod, kaya maraming nawawalan ng gana sa paglilingkod, ito ho ang sakit natin. Ang Diyos ay inuutusan natin. Ang Diyos kapag hindi ibinigay kaagad sa atin yung gusto natin, tayo ay naiinip at tayo ay nagmamadali. Tandaan po natin, ang Diyos ay nag-uutos po sa atin. Hindi natin pwedeng utusan ang Panginoon Diyos. Uulitin ko, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat, ang Diyos na ating tinatawag ay tapat, ang nangako sa atin ay tapat. Kung naalala nyo pa, isang makasalanan sa krus, yung isang magnanakaw, ang sabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, isang pagtanggap at pag-amin ng kanyang kahinaan at ng kanyang kasalanan. Sumagot ang Panginoong Jesucristo, antemano, doon pa lang sa krus, sa gitna ng kanyang pagdurusa para iligtas ang buong mundo, ay nagsabi sa isang magnanakaw, sa isang masamang tao, ngayon din ay pagsasama kita sa aking paraiso. Ang Diyos kapag nangakong dadalhin tayo sa paraiso, totoo yun. Ang Diyos kapag nangako sa ating sasagana ka, totoo yun. Ang Diyos kapag nangako sa ating iingatan ka, totoo din yun mga kapatid. Walang dahilan para pagdudahan natin ang lumikha po sa atin mga kapatid. Sabi ng Mateo chapter 24 verse 35, ang langit at lupa, madalas nyo marinig ito sa akin, ang langit at lupa ay maglalaho. Subalit kahit ang tuldok o ang anumang bagay na nakasulat sa anyang mga sinalita ay hindi maglalaho at ito ay matutupad magpakailan paman mga kapatid. Isa sa pinangako ng Diyos, ang isa sa pinaka-aabangan, the big event o the big one. Ang mundo ang inaabangan lindol. The big one. Ang mga Kristiyano is the big event, the most exciting event ng isang nananampalataya sa Diyos na hindi dapat katakutan ng lahat ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin dapat kinatatakutan ang araw ng ating kamatayan.
Sapagkat kung hawak natin at tayo naniniwala sa pangako ng Panginoong Diyos, wala tayong dahilan para matakot sa araw ng kamatayan. Ang pangako ay ganito, ang nananampalataya tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap siya bilang Diyos at Panginoon ng buhay, ay may buhay na walang hanggan. Ito yung problema po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Punong-puno ng pangako ang Diyos. Hindi siya katulad ng tao na kapag nangako ngayon, bukas iba na ang sinasabi. Hindi katulad ng Diyos ang tao na kapag nag-isip ay nagbabago. Ang Diyos ay hindi pabago-bago ng isip tulad ng tao. Kaya nga sabi ng Lord, ang Diyos ay nagagalit sa mga taong pabago-bago. Oo ngayon, bukas ay hindi. Ha? Sisimba ngayon, bukas ay hindi. Hallelujah. Mga kapatid, God is faithful. Marami siyang sinabi, maraming precious words o promises ang sinabi ng Diyos from Genesis to Revelation. At maraming bagay din siyang ipinangako na po pwedeng mangyari at maganap habang naririto po tayo sa daigdig na ito. Marami pa pong salita ang Panginoon na kaya po niyang tuparin mga kapatid. At marami pa siyang sinasabi noon, ngayon, at magpakailanman na po pwede pang maganap sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ay banal. Hallelujah. At ito po ay matutupad sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang nagsasalita ay banal at ito po ay mayroong katiyakan na gagawin po ito ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Katulad ng binabasa po niya dito. Hallelujah. Sa aklat po ng kapahayagan o Revelation chapter 3 verse 7, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya. Hallelujah! At walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Hallelujah! Ito po ang isa sa pinakamatindi ko pong pinangahawakan, mga kapatid. Glory to Jesus. Ito sasabihin ko po sa inyo. Kapag ang Diyos ay nagbukas ng magandang oportunidad sa iyo, sa akin, o sa ating lahat, o sino man, na binigyan ng Panginoon Diyos ng magandang oportunidad para umangat ang buhay mo, tandaan po ninyo, kahit sino ay hindi ka pwedeng ibagsak. Kapag nagbukas ng masaganang buhay ang Diyos sa iyo ng mga pabor, walang pwedeng magsara. Kaya maging ganun din ang opposite side po nito. Kapag ang Diyos naman ang nagsara, walang makapagbubukas po nito. Kaya yung mga taong ayaw magsisi, tandaan po natin, ito po ay isang medyo matalinghagang salita. Kapag ang Diyos ang nagbukas, praise God, walang pwedeng magsara. Pero kapag ang Diyos ay nagsara, wala nang pwedeng magbukas. Bigyan po natin ng idikit natin sa kaligtasan. Hanggat bukas ang kaligtasan o panahon ng pagsisisi, magsilapit na po tayo sa Diyos habang nakabukas pa ang pintuan ng kalangitan para po sa ating lahat, mga kapatid. Dahil kapag bumalik na po ang Panginoon Diyos at isinara na ang kalangitan, hallelujah, wala nang pwedeng pumasok kahit sino pa man. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Sabi nga nung awit, ito ang panahon ng pagbabalik loob, ito ang panahon ng pagsisisi, ito ang panahon ng pagtawag, ito ang panahon ng kasaganaan, ito ang panahon ng pag-angat. Habang ang biyaya ng Panginoon ay sumasagana sa atin, samantalahin po natin lahat, mga kapatid ko sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Ang tumawag sa atin ay banal. Ang salita niya ay banal. Ang Biblia ay banal na kasulatan. Kung tawagin po ito ay banal na kasulatan, kapag ito po ay banal, wala na pong pwedeng magbago po nito sapagkat ito ay final book na po ito ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Na dapat natin paniwalaan at pagkatiwalaan sapagkat salita ng Diyos. Hallelujah! Napakadaming pangako po dito. Ito nagiging problema po natin lahat. Ako, ikaw, dumanas po nito. Minsan talagang pinanghihinaan tayo ng loob. Yung iba nga po ay naiinip. Sabi ko nga po sa inyo, ang salita ng Diyos ay totoo, mangyayari, dahil kung hindi po ito totoo, hindi po ito magmamanifest po sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang problema po sa atin ganito. Okay, I want to be frank at this moment. Tulad ng madalas kong sinasabi, ang problema natin, yung Diyos inuutosan natin. Panginoon, pagpalain mo ko.
Panginoon, payamanin mo ko. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, gusto ko ng ganito, etc. And marami pang iba. Pero yung simpleng utos ng Panginoon, hear and obey. Makinig ka at sumunod, hindi po natin nagagawa, mga kapatid. Ito ang masakit na problema at ito ang masakit na realidad sa buhay po nating lahat. Gustong-gusto nating maranasan ang lahat ng pangako ng Panginoon Diyos. Ang problema po natin, hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. At masakit na realidad po ng buhay, mga kapatid, minsan tayo pa yung may ganang mawalan ng gana para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang kalungkutan ng Diyos. Paano magaganap ang katuparan ng Panginoon Diyos? Hindi naman konsentidor ang Diyos, hindi naman compromiser ang Diyos, at hindi naman niya ahayaan ng kanyang mga pangako ay basta nalang papakinabangan ng mga taong walang pananampalataya. Tayo po ang pinasusunod. Hindi po natin pwedeng utusan ng Diyos. Tayo po ang inuutusan ng Diyos na tayo maglingkod. Ang sabi nga, may pangako pa nga po ang Diyos. Ito yung pinakamaganda. Aanihin mo ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan. Aanihin mo, isipin mo, paano mangyayari yun? Salita po ng Diyos, hindi ko na problema kung paano natin aanihin ang mga bagay na hindi naman natin pinaghirapan. Diyos na po ang bahala doon, hindi po tayo magikero. Ang mga kapatid sa Panginoon, pag ipinangako po ng Diyos, mangyayari, mga kapatid. Sige, bigyan ko kayo ng sample, Bigyan ko kayo ng sample. Sa Book of Kings, sa 1 Kings, chapter 17, nandoon, inutusan ng Diyos si Elijah na pumunta sa Sidon. At sabi niya, kakatagpuin mo ang isang balo. May inutusan na ako doon na isang babae na magpapakain sa iyo. Hallelujah. Abay, sumunod ang Elijah. Iba talaga pag sumunod. Pagdating doon, yung dinatnan, ito real talk to, mga kapatid, yung dinatnan na mumulot ng panggatong. At ang sabi ni Elijah o ni Elias, ni Propeta Elias, pwede bang makahingi ng pagkain? Nagulantang yung babae. Bakit kanyo? Sino ba namang hindi magugulantang? Yung pagkain ng mag-ina ay isang takal na harina at gapatak na langis. Siguro naman matalino tayong tagapakinig. Isang takal na harina at gapatak na langis at gagawa ng tinapay, huling pagkain ng mag-ina. Pero sabi ni Elijah, tingnan niyo yung utos ng Diyos. Sabi kasi, ang utos kasi ng Diyos, pumunta ka doon, may inutusan na ako isang balod doon. Doon ka tumuloy. Yung tinuluyan, walang pagkain. Nako, napakahirap po doon. Siguro sa panahon natin, nakakahiya. Huwag na tayong tumuloy. Nakakahiya naman makikain dito. Huwag na tayong tumuloy. Yung mga kaisipan ng ibang mga lingkod ng Diyos, ganito masyadong negatibo, kaya pati miyembro negatibo. Nakakaya, wala na nga pagkain, pabigat pa tayo. Tandaan po natin, kapag may pinapagawa ang Diyos, kapag may sinabi ang Diyos, totoo yun. Kapag sinabi niyang pumunta ka, pumunta ka. Pag sinabi niyang ipagdasal mo, ipagdasal mo. Pag sinabi niyang humayo ka sa ganung lugar, sumunod na lamang po tayo ng sumunod. Huwag na tayong reklamador. Kaya hindi natin natatagpuan yung maraming pangako ng Diyos at na-encounter natin ang masaganang biyaya ng Panginoon Diyos. Wala po tayong paniniwala at pagtitiwala. Tayo'y masyadong believe sa ating mga sarili. Kaya nung ginawa ni Elijah, sabi nung niya sa babaeng balo, o sige, naninimot, nakita niya, nangunguha ng panggatong yung babae. O sige, magluto ka ng pagkain ninyo, ng tinapay ninyo. Pero, hallelujah, unahin mo ako. Ano kaya sa palagay mong iisipin mo? Yung mga taong walang pananampalataya, sigurado ako sasabihin nito, ang kapal ng mukha naman ito, dito pa kakain. Di ba? Wala na nga kami makain, dito pa pumunta si pastor. Sardinas na nga lang ang ulam, dito pa pupunta. Ang dami namang mayamang kapatiran, dito pa sa aming mahihirap nagpunta. Sa totoo lang, yung ganyang katwiran, may sagot din ng Biblia, di ba? Pwede naman pumunta ang lingkod ng Diyos sa mas mayaman. Pwede naman pumunta ang lingkod ng Diyos doon sa mas medyo ikang ay maalwan ang buhay. Hindi, nagtataka tayo. Sabi nga, doon ka pumunta sa isang balo, tapos ang dadatnan mo, isang takal na harina, makikikain ka pa. Tapos ang dadatnan mo, yung huling pagkain na, sasaluhan mo pa. Ang mga kapatid, ito ang isang sikreto ng Panginoon Diyos. Kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa salita ng Panginoon, kahit ano ang sitwasyon, gagawin natin para sa kanyang kapurihan, mga kapatid.
Hindi natin dapat pinairal yung salitang nakakahiya kapag sinabi ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, kapag may lingkod ng Diyos na pumunta sa isang tahanan, ang nais ng Diyos pasaganain at pagpalain ang tahanang iyon. And the rest of the story, hindi po nasulat sa Biblia na naghirap pa yung mag-ina na yun. Dahil nung panahon na yun, 1 taon na ang dumadaan ng paghihirap taggutom sa lugar na yun. Ayon sa kasaysayan at may natitira pang 2.5, hindi po nagkulang ang Diyos. Meron tayong awitin kailan ba nagkulang ang Panginoon? Baka awit lang tayo ng awit, pero yung isip natin ay kulang-kulang naman. Di ba may awitin ng Panginoon? Kailan ba nagkulang ang Diyos? Ang problema sa atin, hindi naman talaga nagkukulang ang Diyos. Tayo talaga yung nagkukulang, mga kapatid ko. Tayo talaga yung may problema. Pero kung tayo magtitiwala sa Panginoon Diyos, maniniwala ba kayo na ito po ang inyong mararanasan? Victory! Kapag ka lubos ka ng tiwala sa kanyang pangako, Victory! kapag ka pinanghawakan mo ang kanyang pangako, Victory! kapag ka ito ay laging nasa puso't kaisipan natin, Victory! at pagdating ng dulo, yun po ang problema kasi. Hindi natin talaga totoong mararanasan na masaganang biyaya ng Diyos na buhay at na makapangyarihan Diyos kung tayo mismo ay nagkukulang sa pananampalataya. Hallelujah! Heaven and earth will pass away, but even the dot, sabi nga dito, and even the title na pinangako ng Diyos, hindi po magbabago, hindi maglalaho, walang po pwedeng magbago nito. Ito po'y testamento ng Panginoon. Final and executory na po ang nangyayari sa salita ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng tao, nga. Pero ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, maniwala po kayo mga kapatid ko. Mapapainda ka sa sarap ng mga salita ng Panginoon. Abay, isipin mo, sabi ng Lord, yung hindi mo pinaghirapan, aani ka. Paano mangyayari yun? Hindi ko na po problema yun. Basta ako naniniwala ako, aani ako ng mga bagay na hindi ko pinaghirapan. Hindi ko na po dapat isipin yung masisira lang ang ulo ko. Dapat tayo ang hinihingi ng Diyos ganito. Ang requirements ng Panginoon, tiwala. Yun lang, simpleng requirements ng Panginoon. Hirap na hirap pa tayo. Ang dami-daming pangako ng Panginoon Diyos from Genesis to Revelation. Di ba sabi ko nga po sa inyo, kung alam ko lang. Hallelujah. Kung alam ko lang na ganito kaganda ang magpastor, dapat nung pa ako nagpastor. Hallelujah. Kung nakita ko lang sana yung future nung araw na tinawag tayo ng Panginoon way back 30 years ago, di sana ang sarap na sana pala ng buhay ko. Nakadisenyo sa mga anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plan to prosper, ulitin ko, plan to prosper and not to harm. Pasasaganain talaga tayo Diyos, huwag kayong naniniwala ang sinasabi ng iba, mga pastor nagpapayaman, mga born again nagpapayaman. Mga kapatid, yung po ay pangako ng Diyos, hindi po ng tao. Talagang nakadisenyo ang mga anak ng Diyos na makaranas ng magandang buhay, depende na lamang sa ating pagsunod. Paano gaganda ang buhay ng iba? Sisimba kung kailan niya gusto. Gigising kung kailan niya gusto. Magbabasa ng Bible kung kailan lang niya gusto. Paano gaganda ang buhay? Tapos uutusan mo ang Diyos. Pastor, pag-pray nyo nga po kami na makapasa ako sa exam. Pastor, ipagdasal nyo nga po kami na makabili kami ng bahay at lupa. Pastor, ipag-pray mo nga yung aming negosyo para lumago. Abay, inuutusan ang Diyos. Ay tayo ang inuutusan ng Panginoon. Ang utos po sa atin ay makinig at sumunod. Kaya hindi nararanasan ng ibang masaganang biyaya. Ganito kasi ang pananampalataya. Ayan. Marami kasi, oras na ng pagsamba, oras na ng pananalangin. Yan ang nangyayari, mga kapatid. Paano natin mararanasan na masaganang biyaya ng Panginoon? Ako naniniwala po ako kasi ilang beses na pong nangyari sa buhay ko.
umaani ka ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan. Victory! Napakasarap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, sana noon pa. Ha? Sana noon pa. Kung alam ko lang, kung nakita ko lang sana nung bata-bata pa ako, nung naisip ko, nakita ko lang na ganito kasarap, ganito kaganda ang sumunod sa Panginoon. Di sana noon pa tayo nagpakatino. Christ is absolutely true. Totoo si Kristo. Hallelujah. Minahal niya tayo sa pasimula pa at mamahalin din niya tayo hanggang wakas. He is the Alpha and the Omega. Ang tumawag sa atin ang nagpasimula at siya din magtatapos ng lahat ng bagay para sa atin. Totoo ang Diyos. He is from everlasting to everlasting. At tayo po ay inihanda ng Diyos sa mga pinakamabibigat pang pagsubok. Tayo'y susubukin ng Panginoon Diyos. Magtiwala ka. Magtiwala tayo, mga kapatid. Gaano man kalaki ang problema, gaano man kalaki ang pagsubok, magtiwala ka, kasama natin ang Diyos. Sabi niya ang Hebrew 13:5, never will I leave you or never will I forsake you. Hallelujah. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Ako pag nakakakita ko ng umaawit, ganito yan ganito. Pag Sunday service, may awit na kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Nako, nung dinatnan ng problema, nako po, yung mukha hindi maplantsa-plantsa para maiayos. Marami, pagdating lang ng pagsamba, masaya, masigla, pero pagdating ng problema, malungkot pa rin siya, mga kapatid. Hindi dapat ganon. Kung tayo ay naniniwala sa pangako ng Panginoon Diyos, ano man ang ating kaharapin, may problema man, wala kang pera, dapat kang sumaya. Ay pagpapaano pag masakit ang ngipin, makakangiti ka pa kaya? Paano kaya pagka yung ngipin na umatake, hindi na nagsisimba, ngipin pa lang yun, ha? Ay nako, sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos ay Diyos ng kagalingan, sumakit lang ang kuko. Ay nako, maniwala kayo. Ang Diyos natin pinaglilingkuran is faithful. Ha? Hallelujah. Ito yung mga maraming awit na nagpapalakas ng ating loob. Ang problema, pag nasa simbahan, awit lang ng awit. Yung iba naman nangangawit, kaya bumibitaw sa paglilingkod. Ha? Yung iba, awit ng awit, nangangawit, hanggang ang dila ay lumalawit dahil napapagod, sumusuko, lalayo sa paglilingkod, pagkatapos dadaing pagkawala ng matakbuhan. After God, there is no other God. After God, there is no other God. Pag lumayo tayo sa Diyos, si Satanas na ang sasalo sa atin, mga kapatid. Ay, nako. Sa dami na po ng ating mga nararanasan sa buhay, mga kapatid ko. Ha? Sa dami ng ating karanasan, maniwala po kayo. Salita lang po ng Diyos talaga ang nagpapabago ng lahat. Babasahin ko po sa inyo sa Aklat ng Corinthians, unang Korinto, chapter 1, verse 8 and 9. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Talagang binibigay yung babala, may pagbabalik talaga ni Kristo. Verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanya anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag. Ito ho ang problema natin. Tayo tinawag ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoong Diyos na paggagandahin ang buhay natin, magtiwala lamang tayo. Relax lang tayo. Huwag tayong nagmamadali. Aba, ay ako'y nagugulat, kabago-bago pa lang na born again, gusto na kaagad sagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang dalangin, ay samantalang inaayos pa ng Diyos ang kanyang damdamin, ang gusto niya ang kanyang dalangin, ay sasagutin kaagad ng Diyos, antimano, now na, right now na. Yun po ang nangyayaring problema po sa ating mga kapatiran, hallelujah. At dapat po tayong gumising, may pangako ang Diyos, pinoproseso, wala ka pa nga sa 5 taong paglilingkod, sumusuko ka na. Ha? Ano yun, magic? Gusto mo, pag nag-born again ka, sabi nga na iba, akala ko ba, sabi ng mga pastor, gaganda ang buhay. 1 taon na akong nagsisimba, 2 taon na, hindi pa rin ako nagbabago ang buhay. Eh, tanong, nagbabago ka na ba talaga?
Hindi mababago ang buhay sa ganong kadaling proseso. Maraming iaayos sa atin ng Panginoon Diyos sapagkat ang buhay po natin ay punong-puno ng karumihan, punong-puno ng kasakiman. Sabi ko nga po sa inyo, nung Sunday nagtuturo po ako doon sa meeting po namin mga pastor, mga leader po. Paano pag nagbigay ang Panginoon Diyos ng 10 milyon sa inyo? Magkano ang inyong ikapo dito? Magkano ang inyong tithes? Nako, sigurado ako, kaya hindi binibigay ng Diyos yan. 1 milyon, hindi mo kayang ibigay. Sigurado pag-iisipan mo, saan dadalhin ng pastor yung 1 milyong ikapo natin? Doon pa lang sablay na Sa dami po, ngayon, yung mga hindi po marunong magkaloob po ng ganitong bagay, maniwala kayo, hindi po yung makakasumpong mga kapatid. Kaya ang ginagawa ng iba, para yumaman, papasok sa mga pautangan para po kumita pa. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. May pangako ang Diyos, aani tayo ng mga bagay na hindi natin pinaghirapan. Paano yun mangyayari? Sumunod ka sa salita ng Diyos na buhay. Hallelujah! Sumunod tayo sa salita ng Panginoon kung gusto natin maranasan ng masaganang buhay at kasiyasiya sa Panginoong Diyos. Ito lamang ang tanging sagot sa ating lahat ng pangangailangan. Huwag na po tayong gumawa pa ng iba pang mga dahilan. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Hindi dyablo ang tumawag sa inyo na sinungaling, kundi Diyos na totoo. Diyos na nagkakalob ng lahat ng bagay, Diyos na nagsasabi, ipagkakalob ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Hallelujah! Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, lahat ng pangangailangan ay pagkakalob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung wala tayong Kristo sa ating buhay, wala tayong maaasahan mula sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Tayo ho kasi ang may problema kung bakit hindi natin nasusumpungan at nakakatagpo ang mga pangangailangan na ito, mga kapatid. God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tapat ang tumawag sa atin, mga kapatid. Totoong maraming problema, totoong maraming pagsubok, hindi ko po isinaisang tabi lang. Kasi tayo po ay tinuturuan ng Diyos, tayo ay tawag doon, tinitraining ng Panginoon, at ang training natin ay hindi po ganoon kadali. Ang training natin ay para maging isang matibay at matatag na lingkod ng ating Diyos. Hallelujah! Ituloy natin. Ang sabi din, tayo ay kanyang patatatagin. Ang tumawag sa atin, sabi ng 1 Corinthians 10:13, God is faithful. Pag may pagsubok, tapat ang Diyos. Nakalagay na naman doon. Tayo dumadaan sa pagsubok, hindi tayo susubukin ng Diyos na hindi natin kakayanin. Tapat ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Kaya nga po binanggit, dumaan ka man sa apoy, pagsubok. Dumaan ka man sa ilog, pagsubok. Mainit na pagkakataong na pagsubok, malamig na pagkakataong na pagsubok. Ibig sabihin, kung minsan nanghihina na tayo, minsan nanlalamig na tayo, uri ng pagsubok. Muli ang sabi ng Diyos, siya'y tapat, sasamahan niya tayo sa gitna ng mga pagsubok na ito. Hallelujah! Sa aklat po ng Tesalonica, mga kapatid, ito rin po yung nakalagay po dito. Hallelujah! Nang ang Diyos na tumawag po sa atin in 1 Thessalonians chapter 5. Hallelujah! Glory to Jesus! Verse 4. Ito po ang nakalagay po, mga kapatid. Hallelujah! Ayan, 5:24, hindi po pala verse 4, 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Glory to Jesus! Napakasarap po na pagkatiwalaan po natin ang mga salita ng Panginoon. The one who called you is faithful at gagawin niya ito. Ang kailangan lamang po natin ay magtiwala. Naalala ko tuloy si Jairo. Naalala niyo na minsan pinag-usapan natin tungkol sa pananampalataya ni Jairo? Na nung tinawag niya siya ang Panginoong Jesus, pinuntahan niya ang Panginoong Jesus, anong pabalik na sila, may biglang sumalubong sa kanila galing sa bahay, huwag niyo nang abalayan ng guro sapagkat ang inyong anak ay patay na. Tumingin lang si Jairo sa Panginoon. Walang salitang lumabas sa bibig ni Jairo, kundi siya ay tumingin sa Panginoon at nagsalita ang Panginoong Jesus, ipanatag mo ang iyong loob.
Kapag tayo may problema, tumingin tayo sa Panginoong Diyos. Kapag tayo ay may mga matitinding sakit karamdaman na wala ng lunas, tumingin tayo sa Diyos. Kapag tayo ay nagigipit, tumingin tayo sa Diyos. Mayroon niyang ituturong kaparaanan. Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, ipagkatiwala natin lahat sapagkat siya ang mag-iingat sa atin. Hallelujah. He cares for us. Nagmamalasakit ang Diyos sa ating kalagayan. Hallelujah. At ang isang pinakamasarap na pangako ng Panginoon ito, medyo baka malito po yung iba dito. Ito baka malito po yung iba. Sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 12. Okay, verse 12. Verse 10 to 12. Ito po yung nakalagay. Babasahin ko. Chapter 3, verse 10 to 12. Ito. Ito pangako ito ng Panginoon dapat natin paniwalaan. Babasahin ko, nagbabasa po ako ng Bible. Hindi ako sa cellphone nagbabasa, sa Bible. Sapagkat nagtiyaga ka, ito. Hallelujah. Dito tayo magtatagal ng kaunti. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ito na. Kaya nawawala ang lahat ng ating pagpapala kasi kulang tayo sa tiwala at maliwanag ang Biblia. Ingatan mo ang mga tagubilin. Biblia. Ingatan mo ang mga tagubilin. Biblia. Ano sabi ng Bible? Upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ay sino ba yung magnanakaw ng gantimpala natin na dapat sa atin? Walang iba kundi ang dyablo. Ito po yung problema. Alam nyo ba, yung mga tamad magsimba, hindi nyo ba alam kung ano nangyayari sa inyo? Ninanakaw ni Satanas ang iyong gantimpala. Yung hindi palabasan ng Bible, hindi nyo ba alam na ninanakaw ang inyong gantimpala? Yung hindi paladalo sa mga gawain ng Diyos, hindi nyo ba alam na yan yung pagkakataon ni Satanas para nakawin ang iyong gantimpala? Nang dahil sa iyong katamaran sa paglilingkod sa Diyos, ninanakaw ni Satanas ang lahat ng para sa atin. Nang dahil sa kawalang interes mo sa pagsamba sa tunay na Diyos, ninanakaw ang iyong gantimpala. Nang dahil sa walang galang mo sa salita ng Panginoon Diyos, lalo na kung ikaw ay nagsisimba, wala kang ginagawa kundi makipagkwentuhan, ninanakaw ang iyong gantimpala. Nang dahil sa katamaran mong magbasa ng Biblia, ang salita ng Diyos tulad ng sinabi ko ay punong-puno ng pangako, ninanakaw ng dyablo ang lahat ng bagay na para sa atin. Kaya nga po tayo ay tinuturuan dito, gumising po tayo, yung pong mga natutulog ang pananampalataya, tayo po'y magtiwala, humawak tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Kahit anong kayod natin, maniwala po kayo, nako, patuloy pa rin dadaloy ang kahirapan sa atin. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangakong ito ng Panginoon. Hallelujah! Sapagkat nagtiyaga ka, ayan ang kulang sa atin, yung pagtatiyaga, pupunta lang sa simbahan, wala pang tiyaga. Yung iba gusto pa'y nagpapasundo, wala pang tiyaga, mga kapatid. Yung iba gustong makaranas ng pagkilos ng Diyos, sasabihin nila, ang layo naman ng lugar nyo, ay anong gagawin ko? Kung malayo yung lugar namin, kung kumikilos naman ang Diyos, bakit hindi ka pumunta? Aba, yung iba, para makasimba lang, magpapasundo pa. Yung iba, pag hindi mo nadaanan at naiwanan mo sa pagsamba dahil nagmamadali yung gusto makaranas ng biyaya, magtatampo pa. Ikaw pa, may ganang magtampo.
Pag hindi nasundo, nakabihis, sasabihin, ang tagal naman ng sundo, abay, nagpapasundo ko na nga lang, ikaw pa yung may ganang magalit pag minsan. Kaya hindi dumadali ang mga pagpapala kasi tayo kondisyonal ang pagsunod natin sa Diyos. Kaya hindi natin nararanasan ang pangakong itong gantimpala ng Panginoon. Akala nyo iba, nagpapayaman lang ang mga Kristiyano. Hindi, may pangako ang Diyos sa kanyang banal na salita. Ninanakaw ng dyablo dahil sa ating mga baluktot na katwiran, mga kapatid. Ninanakaw ng dyablo ang lahat ng para sa atin dahil sa mga baluktot na kaisipan. Dahil sa mga bulag na pananaw natin sa pagsunod sa Diyos. Kung tayo ay magiging tapat sa pagsunod sa Panginoon, tayong lahat ay makakaranas ng Victory! Hallelujah! Sa panahon, sabi niya dito, dahil nagtiyaga ka, gaya ng iniutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok. Nakita ninyo yung mga taong matyatsyaga? Ano pangako ng Diyos? Iingatan. Tayo ay iingatan ng Diyos sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng may problema, kung tayo'y dinapuan ng sakit karamdaman, tayo ay iingatan ng Diyos. Kung tayo ay nalulungkot, tayo ay iingatan ng Diyos. Kapag tayo ay bumibiyahe, parot parito, iingatan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, iingatan tayo ng Diyos. Kung tayo ay matiyaga, tayo ay marunong magtiis, iingatan tayo ng Diyos. Kung tayo ay marunong magtiyaga, sabi ng Panginoong Diyos, sasamahan kita, hindi kita iiwanan kung tayo ay matiyaga. Sa totoo lang naman po, kaya po naghirap din ang buhay ko dahil kinulang ako noong araw ng pagtitiyaga. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon Diyos, kaya't ingatan mo, ito yung pangako ng Diyos. Ang problema, binabaliwala natin ang salita ng Panginoong Diyos, kaya hindi natin nakakamit ang tagumpay ng buhay habang nasa lupa pa tayo, mga kapatid. Ito ang isang pinakamatinding pangako ng Diyos sa kalangitan, ang magtatagumpay, verse 12. Ako po'y nagbabasa sa aklat ng Revelation, kapahayagan o apokalipsis o pahayag. Ito po ang nakalagay, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos, at iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Hallelujah! Ibang klase! Victory! Ay nakita ninyo yung katapatan, yung pagtsatsaga, yung pagtitis. Ang sabi doon, iuukit ang kanyang pangalan sa atin. Hallelujah! Yun yung tatak ng pangalan ni Kristo sa atin. Anong gusto nyo maging tatak? Tatak ng Antikristo? Mga kapatid? Yung mga tamad, anong gusto nyo tatak? Anong gusto nyo tatak? Nakita niyo ang pangako ng Panginoon. Ako po sa pagbabasa po natin ng mga salita ng Panginoon, nakapagpapalakas po ng loob ba, ay kailangan ko pang magtiis. Kung dumaranas ka ng pagsubok, konting tiis, mga kapatid. Kung ikaw ay nakakaranas pa ng mga problema at pagsubok, konting tiis. Kung sa ngayon ay nakakaranas ka ng kahirapan, konting tiis. Tapat ang nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid. Make more time. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. I love it. You guys are so great. Totoo po yan. Our God is so great. Hindi titigil ang Diyos, lalo na sa mga sumusunod sa Kanya. Hindi titigil ang Diyos. Binabantayan niya ang Kanyang mga salita hanggang sa ito ay magkaroon ng katuparan sa buhay nating lahat. Hallelujah!
Binabantayan to ng Diyos. Gusto niya tong magkaroon ng katuparan. Ang problema, tayo ang kinakapos sa pagtupad sa ating mga tungkulin sa Diyos. Marami kasi sa atin natutulog pa. Dapat yung kanta ni Gary sa atin mailagay. Natutulog pa ba? Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, I will keep you from trial. Iingatan niya tayo. I will make a pillar in the temple of God. Gagawa siya ng haligi. Gagawin niya tayong haligi sa templo ng Diyos. Abay, napakasarap. Baka sabihin mo, ano, gagawin ka, ipoposte ka doon. Baka may makarin na pilosopo, ipoposte tayo sa isang haligi. Gagawin tayong haligi pundasyon. Hindi po. Ipangangalandakan ng Diyos ang mga anak niya na nagtagumpay sa larangan ng buhay dito sa lupa. Kaya nga sasabihin ng Panginoon kapag tayo nakatawid sa buhay nito, ano sasabihin ng Panginoon Diyos? Well done, my faithful servant. Hallelujah! Ganito po kabuti ang ating Diyos, mga kapatid. Ang tumawag sa iyo ay tapat na Diyos. Wala tayong dapat ipinag-aalala, mga kapatid. Hallelujah! Glory to Jesus! Nung araw naranasan natin, ay nako, para yatang ang layo, ang tagal-tagal na ganito. Nako hindi Diyos ang may problema. Ang tagal-tagal naman. 5 taon na ako nagpe-pray, wala pa rin sagot. Hindi ho Diyos ang may problema. Yung damdamin, kaisipan, pananampalataya po natin ang nagkakaproblema. Kaya nga sabi sa atin, hear and obey. Magtiwala ka. Kaya nga sabi ko kay sa inyo kanina, si Jairo tumingin lang sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, relax. Hallelujah. Kaya sabi mo sa sarili mo, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon? Relax. Ano yung sabi? May kasabihan huwag kang gagalaw, Diyos ang hihipo. Yung awiting footprints in the sun, ano sabi doon ng Diyos? Hayaan lang natin yung footprints in the sun, yung awit niyo, pag bininamnam po ninyo, tandaan nyo, He will carry you, ha? Sabi doon, He will carry you. Bubuhatin ka ng Diyos sa panahon ng mga problema. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. Magsalamin po tayo paminsan-minsan. Huwag nating sisihin ang Diyos kung bakit nadidelay. Sino ba ang problema? Delay obedience is still delay. Yung pagsunod natin ang may problema, tinatawag ka ng Panginoon, kailan ka ba magpapakita sa Panginoon? Kailan ka magsasamba ng tama? Nasa simbahan ka nga, sumimba ka nga, sumimba ka nga, sumimba ka nga. Wala ka namang ginagawa sa loob ng simbahan. Hindi ka nagsisimba, hindi ka sumasamba, nag-o-observe ka lang. Nakataas na ang kamay ng mga kasama mo, ikaw nakatulala ka pa rin. Nananalangin na yung mga kasama mo, ikaw nakatulala pa rin. Sumasayaw na yung iba para sa Panginoon. Ikaw wala ka man lang kagalaw-galaw, para kang tuod, hindi mo man lang maibigay yung kamay na ibinigay ng Diyos. Ipapalakpak mo na nga lang, hirap na hirap, parang may bakal yung kamay mo, yung paa mo parang may bakal na bolang nakakabit at hindi mo man lang maihakbang at hindi ka man lang makalundag sa Panginoon. Paano? Gusto ng Diyos kumpleto tayo. Ang problema, kulang-kulang tayo. Para tayong nakakumpine sa spiritual mental hospital. Kasi hindi natin, mabuti pa yung mga nasa mental Hindi marunong maya sa kanilang pinaggagawa Di ba? Yung mga minsan na, lahat ginagawa nila doon, wala silang pakialam sa mundo, tayo, na masama't katinuan, hindi natin magawa yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Subukan natin muna. Huwag natin subukan ng Diyos. Isang salita lang ang nalaman kung paghahamon sa Diyos. Yun ay pagdating sa pagkakaloob. Pero ito hindi po yung pinag-uusapan natin. Subukan muna natin sumunod. Makikita nyo, pusa, ano sabi? O-overtake ang biyaya. Bakit hindi mo overtake? Kasi hinahabol natin yung biyaya. Hayaan nyo yung biyaya ang mamroblema sa atin. Hayaan nyo yung blessing ang mamroblema sa atin kung paano tayo hahabulin. Basta tayo sumunod lang tayo ng sumunod lang tayo ng sumunod sa Panginoon. Yung blessing ang hahabol sa iyo. Yung blessing, ang ika nga po ay matataranta. Hahanapin ka ng blessing dahil sa iyong pagsunod sa Diyos. Victory! At kapag hinahabol ka ng blessing, wala ka nang magagawa kundi ito lang.
Ibang klase talaga eh. Mag-analyze po tayo. Sino ba talaga ang nagkukulang, mga kapatid? Sino ba talaga ang nanghihina ang pananampalataya? Sa amin na magpakalakas po tayo. Alam niyo kung bakit nanghihina ang tao? Kulang na sa pagbabasa ng salita. Hindi na kasi paladalo sa mga gawain. Subukan mo. Magpakaapoy ka. Magpakainit ka. Ha? Sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, makikita mo, ikaw mismo magugulat ka, bubulagain ka ng mga himala at milagro at ng mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ay ako po, personal kong nararanasan, ewan ko kayo. Isang araw, marami pang sorpresang gagawin ang Diyos. Reklamo ng reklamo tayo, yung iba nagko-complain, ito ang ating katwiran, obey first before we complain. Babalikan ko, ang title po natin ito, God is faithful. Tapat ang Diyos na nangako sa iyo, nangako sa akin, nangako sa ating lahat, gagawin niya ang lahat hanggang sa ito'y magkaroon ng katuparan. Hallelujah. Ako po'y pinasasaya ng Diyos ngayong araw na ito. Sabihin ko sa inyo, yung iba po naghahangad po ng maraming biyaya, hindi po mangyayari yan. Halimbawa sa pagsamba, hindi mo binigay yung the best mo, maniwala ka sa akin, nga ang aabutin mo. Ay nako mga kapatid, ang dami po nating dapat gawin. Simple lang naman po instruction ng Lord, makinig at sumunod. Oh, gusto niyo magbasa tayo? Sige. Ipinaalala ng Diyos eh. Sige, magbasa nga muna tayo. Sige, basa tayo. Ito, basa tayo. Basa. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung, nakita nyo na ha, ang salita ng Diyos lagi pong may kondisyon. Hindi tayo ang nagbibigay ng kondisyon eh. Alam nyo, masakit na katotohanan. Meron akong ilang encounter na mga may sakit. Pastor, ipag-pray nyo po ako. Malala ang sakit ha. Pangako. Sabi ng tao, pangako. Paggaling ko, maglilingkod ako sa Diyos. Una kong pupuntahan simbahan. Di nag-pray tayo. Gumaling. Nakaw, tinupad niya yung kanyang salita. Paggaling niya, hindi sa simbahan, kundi sa sabungan. Oh, doon gumaling, magkatrabaho lang ako, Panginoon. Pastor, pag-pray niyo yung trabaho namin, magkatrabaho lang, talagang tutulong kami sa simbahan. Nakaw nga si Pastor. Makapag-abroad lang pangako, Pastor. Pag-pray mo kami, makaalis lang kami, pangako unang sweldo, iaalay namin sa pagawaing simbahan. Nakaw nga si Pastor. Ay, nakaw. Daming nangangako sa kisame, nakapako. Ang dami. Dami niyan. Makapag-abroad lang man po kami, makaalis lang pangako, Pastor. Nakaw. Maniwala kayo. Huh. Kahit 5 duling, hindi ka na maaalala niyan. Okay, basahin ko na yung salita ng Diyos. Ito, totoong pangako ng Panginoon. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, I'm reading in the book of Deuteronomy chapter 28. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Ayan na naman, kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan kung saan kayo naninirahan at sa inyong mga bukid lalago ang bukirin. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang inyong imbakan ng inyong inanim butil
at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na nagtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayong ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Nakita po ninyo mga kapatid, ang Diyos ang naglalagay ng kondisyon, hindi po tayo. Yung iba, yung Diyos nilalagyan ng kondisyon. Tayo po ang tinuturuan ng Diyos, hindi po tayo ang magtuturo ng gagawin ng Diyos mga kapatid. Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos, mga kapatid. Si Lord po ang naglagay ng pamantayan, hindi po ang tao. Noong araw, mga kapatid, ganyan ang ginagawa ko, kaya nagka-leche-leche ang buhay ko dahil sa pagbibigay ng mga kung ano-anong kondisyon. Lord, payamanin mo lang ako, susunod ako. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, susunod ako sa iyo. Hindi baligtad Pinasunod muna tayo bago nangyari yung gusto ko. Iyon ang maraming problema sa atin. Gustong-gusto natin magkaroon ng masaganang buhay at kasiyasya at ganap. Pero ang problema ay nasa sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Glory to God! Sa Diyos na buhay ang pasasalamat sa lahat ng bagay, kaya po tayo ay makinig mabuti. Ang Diyos ay tapat at banal. Siya ay tumutupad sa kanyang mga salita. Ikaw ay tinatawag ng Panginoon at tayo ay pumarito sa gawain ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga aral na amin pong pinag-aralan ngayong umaga. Dinadalangin ko, Diyos, na mga salitang ito tumimo sa puso't kaisipan ng bawat isa sa amin. Hallelujah, marami pong salamat. Ingatan po ninyo ang aming bansa. Ingatan po ninyo ang bawat mga anak mo. Yung mga magtatrabaho, pakiingatan po ninyo, Panginoon Diyos. Yung mga may sakit karamdaman sa oras na ito, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na salita ay makasumpong ng kagalingan. Hallelujah, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, O God, sa pinagpalang araw na ito. Ingatan mo po ang aking kapwa lingkod, ng mga Kristiyano, mga anak mo, yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos, ay makakilala sa Biblia at malalim na kaparaanan ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, maging kapatiran namin na nasa iba't ibang malayong lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Dalangin namin po ang iyong banal na pag-iingat sa buhay po ng bawat isa. Marami pong salamat, dakilang Ama. Idinadalangin din po namin ang bawat opisyalis ng aming gobyerno. Hallelujah. Ngayon po maging ang barangay election, ilang araw na lamang po mula ngayon, Panginoon, na idaraos ang barangay election. Kayo po ang maglagay ng mga tamang tao, Panginoon, upang mapabuti ang aming bayan. Hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat ama at ina ng tahanan na nagtatrabaho. Patnubayan mo po sila at bigyan ng kalakasan sa mandakon ng lugar na naroon sila na narinig ang iyong tinig. Marami pong salamat. Sinasaway namin ang anumang gawa ng dyablo sa aming mga buhay. Ang mga pagnanakaw ng dyablo sa aming mga buhay ay sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri, pinagkakatiwala ko po sa iyo, Diyos, ang lahat ng bagay. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo. Samahan ng banal na Espiritu sa lahat ng aming trabaho. Ang buong maghapon namin ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo sa pangalan ni Jesus. Inig sa itaas. Inig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, mga kapatid. Expect greater things sa ating pagsunod. Marami pa pong sorpresa ang Diyos, mga kapatid.
Siyasatin natin ang ating mga sarili. Manalamin po tayong mabuti. Hallelujah, pinagpala ka sa araw na ito mga kapatid. Glory to God, glory to the highest. We are blessed. Oh, okay. Pahabol. Lahat ng nag-expect ng mga unexpected blessing, pagsabi ng praise the Lord, tinig na mula sa Diyos. Dahil sa suminig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo magpagkailanman. Tinig sa itaas ang tawag. hallelujah! Gabay, tinig na mula sa Ibigay natin yung parangal sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah! Glory to God! Expect greater things today! Tapat ang nangako sa atin. La 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 la. To those who believe, you will receive in Jesus' name. Mula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Woo! Mayroon bang May pagkilos na naman ng Panginoon ngayong araw na ito. lalahanin na mayroong nagmamahal? The Word became flesh. Nagkakaroon po ito ngayon ng manifestation sa buhay ng mga nananampalataya. Pakinggan, salitang buhay sa puso. Hallelujah! Glory to God! Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Somebody says, Hallelujah! Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tulungan. La 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 Glory to Jesus! Punuin natin ang araw na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Punuin natin ang araw na ito ng pagpaparangal sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Sakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Glory! Glory to the highest! Siya rin nakikinig sa atin. Nakikinig ang Diyos sa atin. Ako'y kanyang mahal. Amen! Mahal na mahal tayo ng Diyos. At banal. Woo! Come on! Sa itaas pagtawag May gagawin na naman ang Diyos. yan. Salitang buhay sa puso mo magpagkailanman. Woo! Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Hallelujah! Tinig sa itaas pagtawag niya Feel the presence of God right now. May ginagawa na naman ang Lord. ang buhay. May sorpresa na naman ang Panginoon sa bawat isa. Tinig sa To itaas. those who believe, remember, to those who believe, you will receive. Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. Tinig sa itaas. Hallelujah! Maraming salamat sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat sa Kanya natin ibigay ang lahat ng kaluwalhatian at matuto tayong magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang mga mapuputing ginagawa. Woo! Hallelujah! Pagtawag niya, Mayroong breakthrough ngayon. May breakthrough ngayon. salitang buhay sa puso mo. May breakthrough ngayong araw na ito. Tinig sa itaas. May breakthrough in Jesus' name. Pakinggan, salitang buhay sa puso. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. God bless, God bless. Ingatan kayo, Panginoon. Hallelujah! Ang gawing gabay. Tinig na mula I feel the presence of God. Alam ko na nararamdaman ninyo ang presensya ng Diyos. I believe yung presensya ng Diyos, yung banal na Espiritu ng Panginoon Diyos ay nararamdaman, nararanasan ng bawat isa ngayon. Hallelujah! Feel the presence of God right now. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah!
Hallelujah! Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ibang klase. Ibang klase. Glory to Jesus. Ay! Hallelujah! Receive the power of the Holy Spirit, the manifestation power of God's promises. Hallelujah! May mga pinagpapala ngayong araw na ito. Tinugon ng Diyos ang iyong mga dalangin dahil sa iyong pagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Glory to God. Oh, Jesus. Hallelujah. Simulang pasalamat. Hallelujah. Merong manifestation of the Holy Spirit right now. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. To God be the highest glory. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan Hallelujah. Ibang klase ang Diyos. Ibang klase. mo mapagkailanman. Hallelujah. Asang tanging There is joy in the Spirit of God. tinig na mula sa iyo. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Salamat. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Tandaan po natin ang requirements ng Panginoon. Ang tumawag sa iyo ay tapat at totoo. Ang tumawag sa iyo ay banal. Hallelujah. Sa hirap na Glory to the highest. Magtiwala ka, kapatid, na ang araw na ito ay araw mo para sa Panginoon. Tumawag ka at manalangin. Siya rin Receive the power of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, nagmamanifest. I feel the presence of God right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang pakinggan, salitang buhay. All the glory belongs to Jesus. Magandang umaga, pinagpala. Tanggapin po ninyo ang masaganang biyaya ng Diyos. Tanggapin po ninyo ang kanyang banal at makapangyarihang salita. In the name of Jesus. God bless, God bless. Paalam na po. Sasamahan kayo ng Diyos ngayong araw na ito. Tinig sa itaas. Ay sa puso mo mapagkailanman. Tinig Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Paalam na, mga kapatid. Salamat po, Pastor Dexter. Hallelujah, kumusta na, kaibigan? Sa inyo pong lahat dyan, sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga kapwa manggagawa. Hallelujah, magpatuloy po tayo. Gabayang kayo ng Diyos sa inyong mga trabaho ngayong araw na ito. God bless, paalam. Paalam na po, magkita-kita po tayo bukas ng umaga sa ganito ring oras at sa ating himpilang Tinig sa Itaas. Ang ating programa, taas, pagtawag niya ang pakinggan. salamat po sa inyong lahat dyan. God bless, ingatan kayo ng Diyos sa inyong mga trabaho. Samahan kayo ng Panginoon sa inyong mga gawain. God bless, God bless. Taas, pagtawag niya